everyone! Welcome back to my channel! Sa videong ito, ikukwento ko sa inyo ang tungkol sa isang bata na kung saan tinagurian bilang Sleeping Beauty ng Palermo, Italy. Siya ay walang iba kundi si Rosalia Lombardo. Si Rosalia Lombardo ay ipinanganak sa Palermo, Italy noong December 13, 1918. At bago siya mag-celebrate ng kanyang second birthday, noong December 6, 1920, siya ay namatay dahil sa pneumonia. Sa panahon na to, delikado yung pneumonia sa mga kabataan, sa mga bata tulad ni Rosalia. Kasi hindi pa dito uso or wala pa dito yung modern antibiotics na ginagamit natin. Kaya maraming mga kabataan ang namamatay dahil sa pneumonia. At isa na dito si Rosalia. Pagkatapos ng pagkamatay ni Rosalia, yung kanyang ama, si Mario Lombardo, ay labis na naghinagpis. Siya ay labis na nalungkot. Kaya hiningi niya yung tulong ng isang napakatanyag na embalsamador, napakagaling pagdating sa preservation ng mga bangkay na si Alfredo Salafia. Salafia. Skilled siya sa pag-preserve ng body ng isang bangkay. Ginamitan ito ni Salafia ng kanyang secret formula sa pag-preserve ng bangkay ni Rosalia. Yung secret formulang ito ay naging mystery for many years. Walang nakakaalam kung ano ba ang ginamit niya sa pag-preserve ng bangkay ni Rosalia. Hanggang nung dumating yung 2009. Noong 2009, na-discover ng mga scientists na yung formula ni Salafia ay pinaghalo-halong formalin para mamatay yung mga bakterya, alcohol para i-dry yung body, glycerin para maiwasan yung pagiging brittle ng katawan, salicylic acid, yan ay yung antifungal formula, and zinc salts. Yun yung mga ingredients. Yun yung secret formula na ginamit ni Salafia kung bakit naging well-preserved. Napakaganda yung pagka-preserve ng katawan ni Rosalia. Yung katawan ni Rosalia ay nakahimlay ngayon sa Capuchin Catacombs sa Palermo. Yung Capuchin Catacombs, isa siyang burial place na kung saan thousands ng mummified remains ay nandoon. Hindi yan yung mga basta-bastang mummified na katawan. Nilalagay lamang dyan yung mga mummified ng mga kilalang tao, halimbawa ng mga monks, yung mga mayayaman, ganon. At kung mapapansin nyo, kung pupunta kayo doon, makikita nyo na napakaganda. Para lang siyang natutulog na bata. Napakaganda ng kanyang pagka-preserve. Yung skin niya, yung eyes niya, yung lahat, intact pa rin. Nandun pa rin yung kanyang delicate features tulad ng blonde hair, yung kanyang napakaamong mukha, nandun pa rin. Parang natutulog lang talaga siya. Kaya tinagurian siyang isang sleeping beauty. Kasi kumbaga, kapag pumunta ka doon, kung titingnan mo siya, parang isa lang siyang batang natutulog na kahit anong oras, pwede siyang magising. Merong mga nagsasabi na pumupunta doon na kung saan yung eyelids niya ay bumubuka. At nakikita yung kanyang bright blue eyes. Meron daw siyang blue eyes na para bang tinitingnan niya yung mga visitors doon sa Capuchin Catacomb. Pero sabi naman ng mga scientists, dahil lang daw yan sa sunrise and sunset, parang yung shadow lang yon. At mga environmental factors na kung saan nakaka-affect sa tissues ng isang mummy or sa preservation ng body. Pinag-aralan ng mga scientist yung kanyang mummy, yung kanyang katawan. Ito ay pina-CT scan at pina-X-ray. At ayon sa pag-aaral, kita nila na hindi lang yung panlabas na kaanyuan yung na-preserve. Pati daw yung kanyang internal organs, yung kanyang liver, yung heart, yung stomach, nandun pa rin. Kaya kinilala na yung kanyang mummy ay ang the best preserved mummy sa history. Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe. Bye!